Kamusta kayo mga kalapatids? Maligayang pagtambay dito sa ating munting tambayan, Chocobulok TV. Sa episode na ito, samahan niyo ako dahil sisimulan na natin na ihanda yung ating mga alaga, lalo na yung ating mga ibon na ililipad sa nalalapit na North Derby Race sa mga susunod na buwan. Kaya sa pagkakataong ito, magpupurga na tayo mga kalapatids, at ang gagamitin natin sa pagkakataong ito ay eto mga kalapatids, yung water soluble na pampurga. Alam nyo naman mga kalapatids, pagka water soluble o yung mga pampurga na hinahalo sa tubig ay hindi ganun ka-concentrated yung epekto nyan kumpara natin dun sa mga capsule na isinusubo sa ating mga alaga. Pero hindi natin sinasabi na hindi ito epektibo mga kalapatids. Gradual yung epekto nito. Kaya ang gagawin natin, bibigyan natin sila nito at sisigundahan natin, sasabayan natin ng bawang. Dahil ang bawang ay natural dewormer din mga kalapatids na kanubi. So pagkukumbine natin yung puwersa nila, papainom natin to sa ating mga alaga ng ilang araw. Yung ibang ginagawa, ina-alternate yung pagbibigay, pero ang ginagawa ko kasi 3 araw na sunod-sunod. Tuwing umaga, ito yung pinapainom ko sa kanila kapag ito yung ginagamit ko. Base sa nakalagay na etiketa, pwede nang ibigay o ipainom sa ating mga alaga kahit hindi sila naka-fasting or kahit may laman yung kanilang mga butchi. Pero syempre common sense na lang kapag walang laman yung mga butchi ng ating mga alaga at pinurga natin sila, mas magiging epektibo yung epekto ng ibinibigay natin sa ating mga alaga. Gagawin ko, susubuan ko muna sila, isa-isa sila, susubuan ko ng bawang, and then mamaya-maya kapag pinakain natin sila, yung ipapainom natin sa kanila ay eto na mga kalapatids. Ibigyan ko muna ng diin yung pros and cons ng paggamit ng water soluble para sa ating mga kanubi, para magkaroon sila ng idea. Okay, so unang-una yung pros nito, mas makakatipid ka dahil nga mura to mga kalapatids. 18 pesos lang ang bili ko dito at marami ng ibon ang makakainom dyan. Bukod sa makakamura ka, hindi na masyadong matrabaho na iisa-isahin mo pang subuan ng capsule yung mga alaga. Kung ikaw ay walang masyadong oras sa pag-aalaga at marami kang ibon masyado na kailangan subuan, mas maganda gumamit ng ganito mga kalapatids. Pagdating naman sa cons, ayun, hindi ganun katapang dahil nga water soluble siya. Hindi siya ganun katapang kung ikukumpara dun sa mga capsule. Pero ganun pa man, may mga kaparaanan para maging epektibo pa rin, kagaya ng pagbibigay sa kanila ng ilang araw. Ang ginagawa ko, pinapainom ko sila nito 3 araw na sunod-sunod, para kung hindi man na ma-eliminate agad yung bulate na nasa kanilang mga bituka, at least manghihina yon. Then sumunod na araw, yan na naman ang iinumin nila. So madadagdagan na naman yung panghihina ng mga bulate hanggang sa tuluyan na ma-eradicate doon sa kanilang panloob na sistema. At eto mga kalapatid, sinasabayan ko yan ng bawang, tiniternuhan ko dahil ang bawang nga, gaya ng ating banggit sa mga nakaraan, ito ay mayroong natural dewormer properties. Susubuan ko muna ito, yung ating mga alaga ng bawang, and then pakakawalan ko sila para makapaglipad-lipad, and then kapag nauhaw yung mga yan, tatawagin na natin, pakakainin. Pagka tapos nilang kumain, ang ihahanda na natin eto mga kalapatids. At habang ginagawa natin yan mga kalapatids, susubukan nating sagutin yung ating kalapatids na nagtatanong, follow-up question niya dun sa previous episode natin tungkol sa sistema ni Sir Frank McLaughlin. Kaya abangan ninyo yan mga kalapatids. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para na sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Okay mga kalapatids, bawat isa sa ating mga ibon ay nasubuan na natin ng bawang. Ngayon naman, subukan natin silang pagudin para mamaya pagka tapos nilang lumipad ay siguradong iinom sila dun sa ating ipe-prepare na pampurga. Kaya tara, pakawalan na natin sila. Banat, sige. Nagkakabarahan pa. Ayan, yung silo. Mamaya-maya bababa na yan kasi uhaw na rin yung mga kalapatids. Yun silo, taas. Kanina mga kalapatids, habang sinusubuan ko sila isa-isa, kinakapa ko yung butchi, talagang walang laman. Magandang pagkakataon talaga para purgahin sila. Samantala, eto dito sa ating Flyers Loft, yung mga breeder natin, hindi natin sinama. Lalo-lalo na yung naglilimlim. Baka napapaisip yung ating mga kalapatids at napapatanong kung pwede bang purgahin
yung mga breeder natin na let's say mangingitlog or maitlog. Disclaimer muna bago natin sagutin. Ito'y base lamang sa ating karanasan at syempre common sense na rin mga kalapatids na kanubi. Okay, so ang kasagutan ko sa bagay na yan, sa mga katanungan yan ay depende. Minsan kasi talaga hindi mo mababantayan yung mga ibon mo at mangingitlog. So kung hindi ka satisfied na hindi mo na ihanda yung mga ibon bago sila ng itlog, pwedeng i-discard mo yung mga itlog or dispose mo yung mga itlog tapos ihanda mo sila, cleansing, flushing at kung ano-ano pa bago mo sila pagsamahin. Pero kung kahul ka sa oras dahil naghahabol ka at di ka na rin makapaghintay, ang ginagawa ko mga kalapatids ay hinihintay ko muna na ilabas ng hen yung pangalawang itlog. Hindi ko sila pinupurga pag expected kong mangingitlog sila. Kailangan mailabas niya muna sa kanyang katawan yung pangalawang itlog. Pagka nailabas niya na, saka ko sila pupurgahin agad. Pero kung ang itlog, let's say 10 days na pataas, kumbaga last week na lang at mapipisa na, ang ginagawa ko noon ay hindi ko na sila pinupurga mga kalapatids dahil sa week na yon ay nagde-develop na yung crop milk sa kanila at kapag pinurga natin sila maaaring makaapekto yung mga gamot, lalo na kung matapang na gamot yung ating ginamit, makakaapekto yon sa kanilang crop milk at baka maipasa pa nila yon sa kanilang mga inakay na makakasama sa kanilang mga squabs or mga munting sisiw. Okay? Ayan na, nagbababaan na sila mga kalapatids. Ayan. Ayun, uhaw na. O, diba? Ngal-ngal, o, diba? Uhaw. Uhaw na, gutom pa yung ating mga alaga. Okay, so pakakainin na natin sila at pe-prepare na natin yung ibibigay natin sa kanilang patuka. Pero sa pagkakataong ito mga kalapatids na susubukan pa lang natin silang batakin at patatagin yung stamina. So bububugin natin sila sa pamamagitan ng pagpaparonda tuwing umaga. Okay? So 50-50 ang ibibigay natin ngayon. Saka na tayo mag 75% o 70 to 80% barley kapag nagsasampa na tayo sa truck at tapos na yung ating ginagawang pagka-develop ng stamina ng ating mga alaga. Mga kalapatids, ito yung ating breeder mix tas yung ating barley. So 50-50 ang gagawin natin. Kukuha tayo ng 5 takal dito, then 5 takal dito, total of 10 na takal. Okay? So unahin muna natin tong ating yan. Breeder 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So dito naman tayo sa ating barley. 1, 2. Hoy, mamaya na, dun ka. 2, 3, 4. Okay, so kakalugin ko lang ito mga kalapatids. Nilalapa na ako ng aking mga ibon. Talagang gutom na sila. Ayan, pasok agad sa banga. Eto, sige pasok. Yari ka, mahuhuli ka. Okay, so magpapatuka na tayo mga kalapatids. Talagang gutom na yung ating mga alaga. So eto mga kalapatids, yung ating 50% barley mix, 50% breeder mix. So tara, talagang hinihintay na tayo ng ating mga alaga. Sagutin natin yung katanungan ng ating kalapatids habang magpapatuka tayo dito. Yung katanungan ng ating kalapatids ay kaugnay pa rin nung previous episode natin, kung matatandaan nyo, dun sa feeding system na ginagawa natin, sistema na tinuro sa atin ni Sir Frank McLaughlin. So ang tanong ng ating kalapatids, paano daw kapag malayuan na yung liparan? 2 beses pa rin ba kailangan itos o isertos yung ating mga alaga? So ang kasagutan dyan mga kalapatids ay depende yan. Sa sistema kasi ni Sir Frank, ang priority niya pagkadating ng ibon ay i-recover. At isa sa mga recovery consideration niya ay yung hour on wings o yung oras na tinagal ng ating mga ibon sa paglipad. So nakabase doon yung pagbibigay ng pahinga sa ating mga alaga. Ngayon, sabihin natin kung nahirapan yung ibon, let's say umuwi yung ibon masyadong late na, at kung i-compute mo yung hour on wings niya, which is 1 day rest for every 2 hours on wing. Okay? So, halimbawa, ibon dumating ng lunis ng umaga, kinabukasan na dumating yung ating mga alaga. So, required ba ilipad ng Martes? Ayon sa sistema ni Sir Frank, kapag hindi pa nakukuha ng ibon yung sapat na pahinga base sa hour on wing niya, ay i-skip niya na yung training. Okay? So hindi niya na palilipa rin yung ibon dahil mas priority niya yung pahinga. Ngayon, kung sakasakaling sa second toss of the week ay pwede na, recovered na yung ating mga alaga, ayun, dun pwede nang itos
yung ating mga ibon. May pagkakataon nga na nabanggit sa atin si Sir Frank na kapag yung ibon niya ay gumugol ng, sabihin natin 12 hours on wing kapag malayuan na yung liparan. Okay, so ginagawa niya, dinidisregard niya na yung training o yung mga pagtutos sa buong linggo at pinapahinga niya na lang yung kanyang mga ibon. At kapag pinapahinga niya yung kanyang ibon, nagbibigay siya ng 100% barley kasi nga wala namang workout yung ibon niya. Kapag binigyan niya nga naman ng heavy feeds or heavy grains ay maaaring tumaba at mawala yung magandang kondisyon o yung pagka-buoyant ng ibon. Kaya yun, so dun pala makikita natin mga kalapatids na mas priority yung pagbibigay ng rest dun sa ating mga ibon kaysa sa pagtutos. Okay, kasi bakit mo nga naman itutos kung talagang laspag pa yung katawan. So yun ang pinaka main idea. So ito yung tubig natin mga kalapatids, 1 litro yan. Tatansyahin na lang natin basta kumulay na ng hindi naman masyadong matingkad. Ayan, kita ba? Ayan, ayan mga kalapatids. Naku, naparami yata. Walandyo. Ayan, okay na yan. Ganda ng kulay, di ba? Parang ang sarap inumin. Okay, ito na, wag na kayo magkagulo dyan. Ayan. Ayan, uhaw na talaga tong isang ibon natin. Hindi marunong tong isang ibon natin, naipit patuloy. Ayan, ayan. Ayan sila mga kalapatids. Okay, alright mga kalapatids, sana nasagot natin yung katanungan ng ating kalapatids at sana nakakuha siya ng idea sa ating mga tinalakay na yan. Para sa karagdagang impormasyon ukol dyan sa ating previous episode, sa mga hindi pa nakakapanood, ayan, ilalagay ko dyan sa screen yung thumbnail at yung link dun sa ating description. Panoorin yan mga kalapatids. Napaka-effective yan mga kalapatids. Maliban dun sa positive feedback na nakikita natin dun sa mismong YouTube channel ng ating idol na si Sir Frank McLaughlin, ay dito marami nang bi-message sa atin yung feedback nila sa ganyang paraan ng sistema ng pagpapatuka. Ayos mga kalapatids, subukan ninyo yan. Lalo na kung hirap yung schedule nyo. So yan lang muna mga kalapatids ang ating kwentuhan para sa episode na ito. Maraming salamat sa inyong pagtambay dito sa ating munting tambayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated na kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito sa ating munting tambayan. Sa mga susunod mga kalapatids, tuloy-tuloy na tayo. Ihanda na natin yung ating mga mahihinang nilalang. Okay, keep safe everyone. Hanggang sa muli pagkikita. Paalam.